Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, sa tulong ng banal na Espiritu. Tayong lahat ay tinitipon bilang isang simbahan dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa paggunita natin sa kanyang pagbaba sa unang simbahan, atin din gunitain ang pagpunta sa atin at pananahan ng Espiritu Santo simula nung tayo'y binyagan. Ang buhay ng Diyos, ang ating kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namanga sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-Partya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia. Meron pa sa ating taga-Phrygia at Pampilya, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poon Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon,
kirami mong likha, sa dami ng likha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kilit mo ang hininga. Mauwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Sana yung karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa kaibubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binibigyan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa. Kay bigat patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhod, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinipon tayo ng Espiritu Santo, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo'y naririto dahil tinipon tayo ng Espiritu Santo. Sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Kung maalala ninyo nung nakaraang linggo, ipinagdiwang natin yung pag-akyat ni Jesus Nazareno sa langit. Ang pagbalik niya sa Ama. At sa kanyang pag-akyat, bumaba naman ang Espiritu Santo. Hindi mapaghihiwalay sapagkat iisa lang ang ating Diyos. Ang pagsugo ng Espiritu Santo ay dahil na rin kay Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos. Ngunit alam din natin, siya'y naparito dahil siya'y ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Kaya't nakikita rin natin, hindi lang ito galaw ng Espiritu Santo. Nagmula sa Ama, ibinigay si Jesus Nazareno para sa ating kaligtasan, at nang bumalik si Jesus Nazareno sa langit, kanya namang ipinabaon sa atin ang Espiritu Santo. Kaya nga sa susunod na linggo, ipagdiriwang naman natin ang Santissima Trinidad, ang banal na Santatlo, na tayo'y naniniwala may tatlong persona, ngunit iisang Diyos.
Hindi mapaghihiwalay si Jesus Nazareno sa Espiritu Santo. Kaya nga nakita natin sa Ebanghelyo ngayon, ang pagsasalarawan ni San Juan ng pagsugo ng Espiritu Santo ay kakaiba kaysa sa narinig natin sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo, dumating daw ang Espiritu Santo, hindi nung umalis si Jesus Nazareno. Sabi nga, nandun pa ang mga alagad, pumasok si Jesus Nazareno at hiningahan sila. Huminga sa kanila. At sabi ni Jesus Nazareno, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yun daw ang sandali na tinanggap ng mga alagad ang Espiritu Santo nang sila'y hiningahan ni Jesus. Alam niyo raw po, yung pandiwang yon na hiningahan, makalawang ulit lang ito ginamit sa Biblia. Ang unang pagkakataon na ginamit yung pandiwang hiningahan ng Diyos ay sa aklat ng Henesis. Kung matatandaan niyo yung kwento, nung nag-uumpisa pa lang nililikha ng Diyos ang santinakpan, kumuha daw siya ng lupa, ng putik, at pagkatapos niyang hugisin ang putik at lupa, hiningahan niya. At dito nalikha ang tao, si Adan. Kaya nga't ang paghinga ay sagisag ng buhay ng Diyos. Kaya't napakagandang paalala rin sa atin ngayong kapistahan ng Espiritu Santo, tayong lahat may buhay ng Diyos. At ito ay tinanggap natin nung tayo'y binyagan. Iyon ang Espiritu Santo sa atin. At ang buhay ng Diyos ay mas pangmatagalan kaysa sa buhay dito sa lupa. Kaya nga't mga kapatid, ito yung magandang paalala sa atin. Kamusta ba ang buhay ng Diyos sa atin? Natatandaan nyo kay Adan? Nung siya'y tinutukso, sila ni Eva, nung ahas, ano sabi nung ahas? Pag kinain mo yan, hindi ka naman mamamatay. Niloloko ka lang ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Pero sabi ng demonyo, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. At napansin nyo kung ating tatandaan ang kwento, pagkagat ni Eva at Adan, bumulagta ba sila? Hindi. Pero may namatay sa kanila ang buhay ng Diyos. Siguro nga buhay yung katawan nila, pero dahil nagkasala sila, namatay ang buhay ng Diyos. Yung hininga ng Diyos sa kanila. Kaya nga't napakaganda mga kapatid, maalala, meron tayong tinatawag na physical life. Yung pangangatawan natin. Pero wag natin kaliligtuan, meron tayong spiritual life. Opo, nung pandemic, baka iba sa atin sabihin, ay, Father, hindi ako nagkasakit. Hindi ako dinapuan ng virus. Hindi ka nga nagkasakit sa katawan. Hindi ka nga nadapuan ng virus. Nahawa ka naman ng kasalanan. Mas delikado po yun. Mas malalang sakit. Hindi ka nga siguro, katulad ng iba, sabi mo, nabuhay ako pagkatapos ng pandemic, hindi katulad ng iba. Hindi nakaalpas. Hindi nakaligtas sa pandemic. Namatay. Namatayan. Siguro nga, buhay ang katawan mo. Pero baka naman, naghihingalo na ang kaluluwa mo.
Dahil puno na ng kasalanan, kasinungalingan, galit, kahalayan, at kung ano-ano pang masama. Kaya't ngayong linggong ito, mga kapatid, ipagdasal natin na ang buhay ng Diyos. Baka ang ganda-ganda ng katawan mo. Siguro nga, macho ka, sexy ka. Walang masyadong pelekis. Walang masyadong mga linya-linya sa mukha mo. Kung todo make-up ka. Pero ang kaluluwa mo, baka napakapangit na. Baka nang lalata na ang lakas ng katawan mo. Pero yung kaluluwa mo, lampa. Ang buhay ng Diyos na ibinigay sa atin, pangalagaan din natin. Kaya nga, kung may tinatawag tayong physical exercise, di ba lagi tayong pinaalalahanan? Yung mga kapatid ko, mga doktor po, lagi akong pinapaalalahanan, mag-exercise ka para lumakas ang katawan mo. Ganon din daw ang kaluluwa. Mag-exercise tayo para lumakas ang kaluluwa natin. Kaya tayo nagsisimba ngayon tuwing linggo. Kaya tayo nagdarasal. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya tayo naglilingkod. Ito'y mga paraan para mag-exercise yung kaluluwa natin. Para lumakas ang buhay ng Diyos sa atin. Kaya ang unang tanong, kamusta na ba ang buhay ng Diyos sa atin? Kaya nga, ipinakita kung ang paghinga ni Jesus Nazareno, ang buhay ng Diyos sa atin. Nakita naman natin sa unang pagbasa, ang larawan ay pinakita ni San Lucas, ang apoy, ang Espiritu Santo. At habang pinagninilayan ko raw po ang apoy, dalawang bagay ang sumagi sa isip ko. Alab ng puso. Di ba kinakanta? Kabisado nyo pa ba ang lupang hinirang? Di ba? Kahit sa lupang hinirang, sinasabi natin, alab ng puso sa dibdib mo'y buhay. Ang buhay ng Diyos, pinapag-alab ang puso natin. Kaya ang puspos ng Espiritu Santo, matapang. Pero paalala, kasi ang mga deboto ng Nazareno, matatapang, lalo na pag prosesyon. Pero hindi yun yung tapang na pinag-uusapan natin. Hindi angas ng puso, kung hindi alab ng puso. Pag sinabi nating alab ng puso, paninindigan. Paninindigan sa kabutihan. Paninindigan sa katotohanan. Paninindigan na sumunod sa Diyos. Hindi ikaw ang bida. Hindi ikaw ang masusunod. Ang may alab ng puso, may katapangan sumunod sa Diyos. Kaya nga narinig natin, nagbago ang buhay ng mga alagad. Kung dati-rati duwag sila, ipangaral si Jesus. Ayaw nilang magpakita. Ngayon, dumating ang Espiritu Santo, may alab ng puso. Dilang apoy. Hindi dilang matalim. Hindi dilang nakakasakit. Kundi dilang nakapagpapaliwanag. Kung ang buhay ng Diyos daw sa atin ay buhay, ikaw din ay para bagang may dilang apoy. Huwag niyo tignan yung dila niyo mamaya sa salamin at sabihin niyo, mukha bang apoy? Matulis ba? Pag sinabing dilang apoy, ibig sabihin ito, dila ng pag-ibig, dila ng kapayapaan, dila ng katotohanan, dila ng kabutihan. Mamaya, pag natapos ang araw, suriin natin yung sarili natin. Yung mga pinagsasabi ko ba ngayong araw na ito, karamihan ba doon ay totoo? Yung mga pinagsasabi ko ba ngayong araw na ito, nakatulong sa kapwa ko? Yung mga pinagsasabi ko ba ngayong araw na ito,
napag-isa ang kapwa ko o lalo bang napag-away kasi may siniraan ka, kasi may pinag-away ka pa? Anong klaseng dila? Ito ba yung dila ng buhay ng Diyos? Dilang apoy. Alab ng puso, dilang apoy. Mga sagisag na nasa atin ng Espiritu Santo, na buhay ang buhay ng Diyos sa atin. Sa isang linggo po mga kapatid, pagbalik nyo dito sa simbahan, mapapansin po ninyo, wala na itong dalawang imaheng nasa altar ngayon. Wala na ang imahen ng muling nabuhay na si Jesus at wala na po ang kandilang Paskal. Dahil tapos na ang panahon ng muling pagkabuhay. Itong kandilang ito, nakita nyo po, nung nagsimula tayo ng linggo ng muling pagkabuhay, napakalaki ng kandilang ito. Mawawala na po ito sa harapan ninyo. At kung kayo'y sumasama sa mga gawain sa simbahan, 2 beses, maaring makita nyo pa rin ilabas ito sa loob ng taon. 2 beses. Tuwing binyag, pansinin po niyo yan, pag kayo'y nagninong-ninang sa binyag, ilalabas ang kandilang Paskal. At ang ikalawang pagkakataong ilalabas ang kandilang ito, paglibing. Itatabi ito sa kabaon. Hindi nyo na makikita kasi nasa kabaon na kayo. Pero pansinin nyo po, pag nakipaglibing kayo, ilalabas uli ang kandilang ito. Binyag at libing. Sapagkat ipinapaalala sa atin, sana mula sa simula hanggang sa dulo ng ating buhay, ang alab ng puso, ang buhay ng Diyos, ang dilang apoy, ay sana nananahan pa rin sa atin. Itatago na ito. Hindi na kailangan ng apoy sa harap na ito, sapagkat dapat naglalagablab na ang mga puso natin. Tayo na ang apoy. Tayo na ang dilang apoy ng Espiritu Santo paglabas natin mamaya para magliwanag ang mundo, hindi para magdilim ang mundo. Tayo ang sinusugo ngayon ni Jesus Nazareno para magliwanag ang mundo. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, tawagin natin ang Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Mabuhay ang Diyos sa atin upang tayo'y mag-alab ang puso, magdilang apoy, upang sa gayoy, katulad ng liwanag ng kandilang ito, tayo'y magliwanag din sa mundo. Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at isinugo nyo sa amin at inihandog nyo sa amin ang Espiritu Santo, ang aming kaagapay, kalakbay, kaantabay sa aming paglalakbay dito sa lupa. Tulungan nyo po kaming panatilihing buhay ang Diyos sa amin. Patawad po kung mas pinapangalagahan pa namin ang buhay ng katawan kaysa buhay ng kaluluwa. Tulungan niyo po kaming iwasan, itakwil ang kasalanan na nakamamatay sa buhay ng biyaya sa amin. Panatilihin niyo pong nagliliwanag ang aming buhay sa tulong ng Espiritu Santo upang kami din masugo mo upang magliwanag ang sanlibutan. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy niyong isugo ang Espiritu Santo. Kailangan namin ang kanyang lakas at liwanag. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami,
Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama natin Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging hiwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga reliyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay siwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng buong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig natin ngayon tawagin ang ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ngayon sinasabi mo din sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nagkakaisa. Patawad po kung hindi kami marunong magpatawad at magsisi. Linisin niyo po kami. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. At pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yun na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa patuloy na pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan, lalo na ang Baptistry at Adoration Chapel. Sana po marami pang mga deboto ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa unang tumutugon kapag may nasusunugan o nangangailangan. At buwan-buwan, hindi lang dito sa ating simbahan, tumutulong tayo sa mga parokya na mayroon ding mga pagtulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Sapagkat ang debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Pangalagaan natin ang buhay ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, ang Espiritu Santo. Tayo ay sinusugo ni Jesus Nazareno upang magbigay liwanag sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama na kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumabag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wikang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ni Jesus Nazareno upang mahalin at paglingkuran ng kapwa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.